Nahulihim at marami na ho talaga nagbabalak na patalsikin sa pwesto itong bangag na presidente na si BBM. Na hindi na siguro kailangan pang intelligence community na sinasabi nitong si Auntie Claire. Sapagkat wala naman silang intelligence eh. Ang meron sila, troll. Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Isa na naman pong episode ng ating pong pag-uusapan ngayon pong araw na ito. Ako po pa rin ang inyong lingkod, ang inyong yayamanin sa ex-swabing komentarista dito po sa YouTube. Ako po si Ronnie Ramos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Binabantayan daw po ng intelligence community ang umano'y nagbabalak na pagbagsakin ang Marcos administration, sabi po ito ng Malacanang. Sabi ho ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro, napansin daw ng AFP ang mga lumabas na pangalan sa social media at sumasa ilalim na ito sa validation. Sabi ho ni Castro, hindi papayagan ng Pangulo at ng gobyerno ang anumang tangkang manggulo o magpatalsik sa kanya. At batay ho sa post ni ito kasi ay yung post nitong si ng columnistang si Ramon Tulfo, kung saan ay kasama doon yung ilang dating general, pribadong individual, dating opisyal ng Malacanang, isang aktibong senador at mga pinansyer na sina Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte at Chavit Singson. Yan ho yung mga lumalabas na pangalan. Alam mo ninyo, ako naniniwala na kung talagang plano at gusto nitong mga Duterte na magkaroon na kagad ng pagkilos o kaya ganitong klase ng destabilisasyon, matagal na, hindi ba? At kung tutusin, magsabi lang itong mga ito, yung 22 milyong Pilipino, palagay ko naman ho ay lalabas lahat yan para sumigaw sa buong mundo. At itakwil ng presidente at palayasin ito sa pwesto. Hindi ba? Naniniwala ako kung gugustuhin ito ng mga Duterte. Pero syempre, alam naman ninyo, pag si Claire ang nagsalita, basta't may Duterte, ay sigurado ka, makakarinig ka ng hindi maganda. Hindi ba? So, yung post na yun, with respect to Sir Montulfo, hindi ko alam kung saan ang galing. Pero siyempre, meron din naman siyang mga sinasabing mga mga sources, mga reliable sources na maaaring nagbigay sa kanya ng mga pangalan na ito. Di ba? Paano mangyayari? Ibig sabihin ba itong kasi kasama ho sa listahan ay itong excuse me. Kasama ho sa listahan ay itong ano tawag dito? Itong si Mayor Magalong, hindi ba? At alam naman natin na si Mayor Magalong ay meron si Mayor Magalong ay may kaugnayan ngayon dito sa ginagawang investigasyon patungkol dito sa flood control anomaly, hindi ba? Ibig sabihin ba ay magtatraidor itong si Benjamin Magalong or Mayor Magalong para sa bagay na ito? Kasi sa mga listahan, ito ho yung mga pangalang lumalabas. Sabi doon sa post ni Mr. Ramon Tulfo, here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Yan. Sabi po dito yung mga pangalang Romeo Poquis, Orly De Leon. Hindi ko kilala itong mga ito. Ang kilala ko dito ay itong si Benji Magalong, Johnny Macanas, ay hindi ko rin kilala to. Si Gerald Bantag, dating NBN chief, NBP chief, New Bilibid Prison. Colonel Leonardo, hindi ko kilala. Colonel Achica, Colonel Metran, hindi ko kabisado. Captain Dado Enriquez, hindi ko rin kilala. Ferdinand Topacio, yan si attorney. Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Orlando Olamit, at saka isang alias Monk. Yan ho yung mga nasa listahan. Siyempre, puro mga Duterte ito. Yan.
At ang mga posibleng financier daw ay si Vice President Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, at Chavit Singson. Yan. Alam nyo, basahin natin ha. Ang pagkaka-post, hindi ko alam kung nagkamali dito si Mr. Montulfo. Ang sabi dito, here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Ngayon, parang sinasabi na itong listahan na ito ay hawak na ng mga nasa loob. At ngayon ay iniimbestigahan na o minamanmanan na ng administrasyon. So, ibig sabihin, matagal na ito sa kanilang mga listahan na posibleng gawa-gawa din lamang nila. Na kumbaga man, sila ho ay nagpaparamdam na o ika nga nagpapakita na ng takot sa kanilang sariling multo. Di ba? Eh wala ka magagawa, Auntie Claire. Kung talagang totoo yan, hindi naman tatanggihan eh. Hindi tatanggihan. Pero siyempre, ini-involve mo na naman ay mga Duterte, siyempre lalabasan naman itong highly politicized issue. Kasi ala ka namang ibang nakikita kundi mga Duterte. Kung ano't ano man, ang alam namin, kung ang mga Duterte ay maggagawa ng ganitong plano, dapat matagal na. Di ba? Why now? Di ba? At kung gagawin man ito, ay hindi na kailangan magtago. Di ba? Sapagkat isang kumpas lang, yung mga supporters nito, lalabas talaga ito at sabi nga ay sisigaw sa kalsada at makikipagsiksikan nito para palayasin ang presidente. Kaya lang, di natin alam kung gaano kasi yung matandang presidente, matandang Marcos, di ba ay dahil naramdaman niyang ayaw na rin lang sa kanya ng tao, di sige. He just gave in. Pero hindi na siya dumating sa punto na sinaktan ang mga Pilipino, ang mga tao sa EDSA. Pero ito, di natin alam eh. Kung halimbawa gagawin natin yung another EDSA, di natin alam kung anong magiging saloobin nitong bangag na presidente. Kasi baka mamaya, dahil ang bintang ng marami kasi, ang sinasabi kasi ng marami, adik yung ating presidente. Ay baka mamaya, sa gitna ng protesta ng ating mga kababayan, ay bigla ito mag-utos ng massacre sa mga tao. Di ba nga? Kagaya nung nangyari sa Mindiola massacre na ng panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Yun ang isang problema dyan. Ang tanong, ang kasundaluhan ba ay susunod kapag alam niya ng mali? Di ba ga? Dahil noon, panahon ni dating Pangulong Marcos Sr., ay nagsabi si Jose Fabian Ver, si General Ver, sabi niya, what do you want me to do, sir? Do you want me to deploy? Sabi ng matanda, no, diyan ka lang. Diyan ka lang. Alam ko naka-TV yun eh. Alam ko naka-television part na yun eh. Diyan ka lang, wala kang gagawin. Ay, itong bangag na presidente, ano kaya ang gagawin nito pag nangyari yan? At ang tanong, itong sip-sip na si Browner kaya ay magpapaputok kaya ito sa mga taong walang muwang at walang kalaban-laban? Malaking hamon yan at malaking tanong yan. Pero again, hindi na kailangang gumamit pa ng intelligence community, ang palasyo, para lamang subaybayan itong mga tao na ito sapagkat they are very vocal. They are very vocal. Ay, yung iba nga di ba ga, pinapaliwanag kung bakit kailangan. At yung iba naman ay sinasabing, let's stand. Isa na ako roon. Tumayo tayo. Sapagkat matindi na, masama na ang lagay ng Pilipinas. Kumbaga sa nilalagnat, ay kinukumbulsyon na. At maaari na nitong ikamatay. Yan ang sitwasyon natin ngayon. Pero, intelligence community, anong plano ninyo? So, syempre, kung may intelligence community ka, di gumagamit ka ng confidential fund, confidential and intelligence fund. Which is, hindi dapat. Sapagkat yung intelligence fund na yan ay dapat na ginagamit ay sa mga
para mapalabas yung mga aktibong miyembro pa nitong teroristang NPA. Pero kung sa mga tao na naghahanap ng pagbabago mo gagamitin yan, ay masakit, ano. Muntakin may pera namin, kami ang ginagamitan. Buwis namin yan eh. Bakit kami ang inyong tinitiktikan? Ay, nako. Hindi na natin alam kung saan patungo itong Pilipinas na ito. Hindi natin alam kung anong plano na ng ating Panginoon para sa bansa. Pero hanggat maaari, sana, isa sa plano niya, tanggalin niya na sa pwesto ang kasalukuyang administrasyon. Kasi, una tigit sa lahat, masyado na hong nasasalaula ang mga Pilipino, Panginoon. Masyado na ho tayong binababoy ng administrasyon ito. Hindi na ho nila iniintindi ang ating boses bilang mga nakararaming Pilipino. Wala na. Ang pinakikinggan lang nila, di kung sino makapagbibigay sa kanila ng salapi at kung sino sa kanila makapagpapatakas kung kinakailangan. Sponsors. Bueno, mga kaibigan, maraming salamat. Again, Auntie Claire, ala ka namang intelligence community ang meron kay isang katerbang troll. Kaya, huwag mo na pagurin yung mga troll mo. At baka humingi na naman yan ng dagdag na pondo, hindi mo rin naman bibigyan, aawayin mo pa. Ay, talaga naman, no. Salamat ho ng marami, mga kaibigan. At isa na naman pong episode ng ating napagkwentuhan na napag-usapan ngayon pong araw na ito. At salamat po at patuloy kayong sumusubaybay. Sana po sa iba pa nating mga kaibigan dyan, patuloy po ninyong i-share, ibahagi at ayain ang ating mga kaibigan na mag-subscribe dito sa ating programa. Sama-sama natin gisingin itong mga tao na ito. Sama-sama tayo sa isang layunin na gisingin ang nagtutulog-tulugan at sa ngayon nga ay patalsikin na sa pwesto ang bangag na presidente ng bansa. Ronnie Ramos po, maraming salamat. Sumayin niyo isa na namang edisyon ng ating programang ito. At huwag kayong mag-alala, wala hong dahilan para tayo tumigil sa ating ginagawang panggigising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng Dagundong. Dagundong, 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 dagundong.